lugar, pag sinabing tipas, ay na silang ihatid dahil na-hold up daw sila din sila sa tipas. Tatlong taxi driver na nga yung nagreklamo sa amin. Nagpatid dito sa tipas, kaya lang, pinaikot-ikot na ako eh. Tapos yung isa, tinutukan ako ng baril dito. Kaya ako lahat. Sakit din naman. Kaya lang, hindi ako nakawalan ng loob kasi nakita ko yung mga barangay sa labas. Tumangking magbigay ng pahayag ang mga inaakusahan na sina Alvin Reyes at Genesis Navarro. Pero ayon sa magulang ng mga suspect, imposible raw na masangkot ang kanilang mga anak na kapwa naghatid lang ng mga kasintahan sa lugar nang sila'y makunan ng CCTV camera. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting. Pansamantalang pinigil ng Baguio RTC ang pag-aalis ng puno ng SM Baguio para bigyan daan ng pagpapatayo ng parking lot. Pero giit ng pamunuan ng mall, dumaan sa tamang proseso ang kanilang earthballing operation. Darito ang report ni Sandra Aguinaldo. Alas 7 kang makuna ni Yus Cooper Carlo Altomonte ang pagtatakip sa bahagi ng property ng SM Baguio. Ayon sa kanya, bandang 1:30 na madaling araw, pinaniniwala ang nagsimula ang earthballing o paghuhugot ng mga puno kasama ang mga ugat nito. May kuha rin sa lugar si Yus Cooper Din Kwanso kung saan kita ang ilang lalaki na tila abala. Pagsikat ng araw, nagsimulang dumami ang mga tao sa harap ng SM Baguio para iprotesta ang pag-aalis ng mga puno na ang ilan ay mahigit 30 taon na. Bala kasi ng pamunuan ng mall na magtayo ng parking lot dito. Maawa naman kayo sa mga puno! Maawa kayo, yung mga anak namin wala nang makikita! About 12 last night, they started cutting until 4 this morning. Nung medyo maliwanag na, tinigil uli. Sa gabi sila nagpuputol para hindi makita ng public. Ito pong nire-request namin na hayaan yung mga 182 trees. Ito po ay mas mahalaga kaysa sa kwarta. Naglabas ng 3 araw na Temporary Environment Protection Order ang Baguio RTC Branch 6 para pigilan ang earthballing operation ng SM Baguio. Sa isang pahayag, nilinaw ng SM Malls na hindi sila nagputol ng puno. Sabi ng SM Malls, nagkaroon ng konsultasyon sa pagitan ng pamunuan ng mall, DNR at iba pa umanong environmental expert bago ang paghuhugot ng mga puno. Itatanim daw sa ibang bahagi ng SM property ang 97 naturally grown Benguet pine trees, 43 alnus trees at 42 sapling ng parehong puno. Ayon naman sa DNR, nakapasa raw sa lahat ng requirements ang SM Baguio kaya binigyan sila ng permit, hindi lang para mag-earthball kundi magputol din ng puno. Permits nakuha naman nila from the barangay na they did not object to the expansion project and to the cutting of trees. Then at the same time, meron din sulat ang city mayor addressed to the secretary favorably endorsing the expansion project. Considering na una-una private property na ito, no? So the land is owned by SM. So there are trees there. So bottom line here, pag tinitignan namin is unang-una, as much as possible, meron bang trees na masasave? Binantayan din daw ng DNR ang earthballing na ginawa raw sa gabi para hindi ma-stress ang mga puno sa init ng araw at tama lang ang moisture ng lupa. Para sa Unang Balita, Sandra Aguinaldo reporting. Ang issue po sa earthballing operation ng SM Baguio, bubusisiin sa talakayan ni Igan mamaya. Bari po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinion at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit at sa pamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Sa ibang balita, nakatakda na pong umuwi sa Pilipinas ngayong araw ang 8 Pilipinong tripulante na nailigtas matapos bihagi ng mga piratang Somali. Pero 2 sa mga Pilipinong hostage ang nasawi matapos maipit sa rescue operation. Narito ang report. Matagal lang problema ang pang-hijack ng barko ng mga piratang Somali. Sa talanga ng DFA, 47 tripulanteng Pilipino pa rin ang bihag ng mga pirata mula sa magkakahiwalay na pag-atake. Isa sa mga pinakahuling hinhijack ang bulk carrier na pag-aari ng Iran
Naglalayag ang MV Eglantine sa southwestern coast ng India nang atakihin nitong March 26 ng 12 piratang Somali. Sa 23 tripulante nito, 10 ang Pilipino. Matapos ang isang linggo, nagsagawa ng rescue operation ng Navy ng Iran. Nang matunugan ito ng mga pirata, itinali nila sa kamay ang mga tripulante at ginamit pang human shield sa gitna ng putukan. Ayon sa DFA, isang Pilipino ang patay matapos tamaan ng bala sa ulo. Bukod sa kanya, isa pa nating kababayan na nasawi nang masuffocate sa engine room kung saan siya nagkubli. Pero ang 8 Pilipino at iba pang tripulante nailigtas. 12 pirata naman ang arestado. Tiniyak ng Kish Shipping Line sa ating embahada sa Tehran na bibigyan nila ng pinansyal na tulong ang mga pamilya ng mga biktima. Tutulong din daw ang kumpanya sa pag-uwi sa labi ng 2 nasawi. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Tulad po sa Pilipinas, naghahanda na rin ang mga otoridad sa Japan na posibleng daanan ng debris ng rocket na paliliparin ng North Korea. Nagbabala naman ng South Korea na posibleng lalo raw ma-isolate ang North Korea kung itutuloy nito ang rocket launch. Narito ang report. Sa pinakahuling press conference ng pamahalaan ng North Korea, tiniyak nitong on-schedule at tuloy na tuloy na ang rocket launch sa pagitan ng 12 at 16 ng Abril. Pero babala ng South Korea na isa sa mga tutol sa rocket launch, lalo lamang daw ma-isolate ang North Korea dahil sa paglulunsad nito ng rocket. Nakadidismaya raw na hindi na inisip ng pamahalaan ng North Korea ang kapakanan ng mga mamamayan nito, lalo't may mga nakaambang parusa mula sa international community. Samantala, naka-full alert na mga otoridad sa Japan na isa sa mga kalapit bansa ng North Korea. Sa Okinawa Prefecture, nagsagawa mga otoridad ng drill para masubok ang public broadcast warning system bago ang rocket launch. Tulad sa Pilipinas, iibahin din ang ruta ng ilang flight sa Japan bilang pag-iingat. Umapila rin si Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda sa international community na makiisa sa kanilang pagtuligsa sa rocket launch. Nanawagan naman ng China sa mga bansa sa Northeast Asia na manatiling kalmado para mapigilan ang lalo pang pagsiklab ng tensyon sa Korean Peninsula. Sa gitna ng usap-usapan tungkol sa rocket launch, naglabas sa mga litrato ang state television ng North Korea kung saan makikita ang pagbisita ng bago nitong leader na si Kim Jong-un sa isang naval unit. Hindi naman malinaw kung kailan kinuna ng mga litrato. Para sa unang balita, Salima Rafran, reporting. Nag-aalala na ang ilang nagtitinda ng isda sa Cagayan sa posibleng maging epekto sa kanilang kabuhayan ng ipatutupad na no fishing zone bunsod ng rocket launch ng North Korea. Narito ang report ni Joseph Moro. Ngayon pa lamang, nag-aalala na raw ang ilan sa mga tindera ng isda na inabutan kung doble kayod makabenta sa palengke ng Barangay Don Domingo sa Tugigaraw, Cagayan. Umaasa raw kasi sila sa islang nahuhuli sa mga baybayin ng probinsya tulad sa bayan ng Santa Ana. Ang problema, batay sa abiso ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, posibleng bumagsak sa dagat ng Santa Ana ang ikalawang bahagi ng paliliparing rocket ng North Korea sa pagitan ng April 12 hanggang 16. Kaya naman ipinagbawal ang pangingisda rito, gayon din sa mga bayan ng Bagao, Gonzaga at Gataran. Pag hindi pinayagan na mangingisda, wala din kaming tinda, wala din silang papadala. Ang ilan tulad ni Aling Louie, baka sa ibang probinsya na lamang daw muna hahango ng isda. Maraming pa naman pagkuhanan sir, sa Pangasinan pwede, mga bangos, lagupan, ganyan. Paano yung mga ganyan? Eh di, stab muna. Ayon sa provincial government, tinatayang 100,000 mangingisda ang maapektuhan ng no fishing zone. Kaya papayagan daw ang commercial fishermen na mangisda pero hanggang municipal waters o 15 kilometro lamang mula sa baybayin. Talaga pong napakahirap, lalong-lalo na ngayon, napaghirap talaga. Na pagka binawalan mo yung isang pamilya na mangisda sa loob ng 4 na araw, siguradong magkakaproblema sila sa pagkain. So yun ang naisip namin na isang solusyon para at least kung hindi man sila makapunta sa beyond 15 kilometers, pwede pa rin sila mangisda dito sa medyo malapit sa Pampang. Perwisyo rin ito sa ibang residente, lalo't may payo ring huwag maglalabas ng bahay mula April 12 hanggang 16. Dapat sa kanila na lang, pataasin nila, tsaka nila ibagsak sa kanila. Para sila na lang, hindi yung magdadamay na ibang tao. Diyos na lang bahala dyan. Kung may malakas na panalagyo sa Diyos, you're safe. Ilalayo ng Diyos yan. Siyempre nagdadasal. Yun lang naman ang kalaban eh. Eh, magdasal ka, ganun. You have to pray.
Para sa Unang Balita, Joseph Morong reporting. Bisa na po nagkaroon ng pagkakataon ng GMA News na makapasok at makagawa ng istorya tungkol sa komunistang bansang North Korea. Balikan natin yan sa report ni Lay Alves. Bilang reporter, isa ang taong 2007 sa mga di ko malilimutan. Kasama ang aking cameraman na si Joel Alsaga, narating namin ang tinaguriang Hermit Kingdom, ang North Korea. Ang GMA News ang nag-iisang media network na nag-cover sa pagbisita ni Foreign Affairs Secretary Alberto